Po, palakpakan nga po natin ng Diyos na buhay. Pasensya na po kayo, nawala yung mic. Hinahanap ko pa sa likod kanina. Hindi ko pala nadala. Okay, so tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Tanungin mo yung katabi mo, handa ka na ba? Okay, so tayo po ay manalangin muna. Dumulog muna tayo sa presensya ng ating Panginoong muli. Dakilang Diyos, aming Ama, kami po ay nagpapasalamat sa araw na to. Nagpapasalamat po kami sa inyong kabutihan. Nagpapasalamat kami sa gagawin mo sa buhay namin sa sandaling ito, Panginoon. At naniniwala kami na ikaw ang patuloy na mamumuna sa amin sa sandaling ito, Panginoon. At wala kami ibang nais kundi mapapurihan ka lamang aming Diyos. Sa iyo po namin pinagpapasalamat ang pagdaloy ng anointing, ng presensya mo, ng karunungang nagmumula sa iyo. At yung kaliwanagan, Panginoon, sa lahat ng bagay na aming dinadaanan ngayon, Panginoon. Salamat, Lord, sa kalakasan. Salamat, Lord, sa Espiritu mo. Salamat sa pagmamahal mo, aming Jesus. Sa iyo po namin pinagpapasalamat ang lahat na ito. Sa tayong pangalan ng anak si Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Yo, dapat nandun yung Amen. May energy. Medyo masakit lang sa tenga pag matagal. Okay, so ngayon pong umaga na to, tayo ay mag-aaral ng salita ng Diyos. At nandun pa rin po tayo sa ating tema na for this year, enlarge our territory. Tapos kanina, habang tayo nag-worship, naalala ko si Kuya Obel. Kasi madalas pag Friday, hirap na hirap talaga akong makalabas, makapasok. Kaya tinutulungan ako ni Kuya Obel. Tapos pinaisip sa akin ng Panginoon, may mga parte ng buhay natin, may mga sitwasyon sa buhay natin na tingin mo parang nahihirapan ka. May mga sitwasyon, may mga pinagdadaanan mo na akala mo, but Lord, ba't ba kailangan dumaan dito? At katulad nung, ano ba tawag doon? Kanal, rampa. At katulad nung bahagi na yung na ginagawa. Minsan pala, yung mga ganitong sitwasyon ay bahagi ng pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Amen? Now, whether you like it or not, papalawakin ng Diyos ang teritoryo mo. Na kailangan mong daanan yung hindi magandang sitwasyon dahil isang araw, mas mataas na yung lalakaran mo. Amen? Mas katulad ng kalsada na yan, mas mataas na yan sa susunod. Ganon din yung gagawin ng Diyos. Hindi mapipigilan ang gagawin ng Diyos sa buhay mo. Kaya magpakatatag ka lang. Amen? At dito sa enlarge our territory, inuunawa natin at pinaglalalim natin na dito sa pagpapalawak ng teritoryo ng Diyos, may nagbubukas ng mga pinto para sa atin. May mga dumadaan sa buhay natin. At may mga nagsasaradong pinto dahil tayo ay kabahagi ng Team Jesus. Amen? Team Jesus ka ba? Team Jesus, amen. Napakasarap na ang kinabibilangan mo ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. At nakikita natin yan sa Romans 12:4 and 5. So dito po sa Team Jesus, ang unang letra na pinag-aralan natin ay ang letra J, hindi, T. Okay, sa letter T, pinapaunawa sa atin ng Diyos. Sa isang grupo, mahalaga yung kultura. Amen? Mahalaga yung kaisahan, yung paraan ng pamumuhay. Bakit? Pag lumapit ka kay Lord, hindi mo na pwedeng ipilit yung gusto mo. Bakit? Kabilang ka na sa team. Amen? Halimbawa, si Rosel, pumasok siya sa isang kumpanya. Nagtrabaho siya doon. Kabilang na siya sa kumpanya na yon. Pwede ba siyang pumasok na, boss, papasok ako ng 10 a.m. ha? Boss, absent ako bukas. Boss, 3 weeks na akong absent. Hindi pwede. Kailangan maunawaan yung kultura dito sa Iglesia ng Diyos. Amen?
Kaya meron tayong tinatawag na pagkakatuto, pag-aaral at paghuhubog ng ating buhay. Kaya dito sa huling linggo, bukas ay magpaparamdam na si Jose Marichan at yung may birthday. At syempre yung tatay ko kasunod. Bless ang mga September. Ingat. Parang kailan lang, no? Kaka-anniversary lang natin. Tapos ngayon, magpapasko na naman. Hayaan nyo nang mauna akong bumati sa inyo. Merry Christmas. Advance ako, para pag naalala nyo, pag bigayan ng regalo, ay, unang bumati sa akin si Pastor. Wala lang, binati ko lang. Amen? So sa ating, para sa pagpapalalim ng team culture in the church, i-recap natin. Yung natutunan natin, i-recap natin yung mga nagdaang pag-aaral patungkol sa kultura ng kaisahan sa iglesia. Amen. Meron bang nagmamarka sa atin na nababago at nauunawaan natin na, ay, ganito pala sa church. Ganito pala sa iglesia ng Diyos. Hindi pala ito nararapat. Amen. Balikan natin yung mga pinag-aralan natin. Una, inunawa natin, ano ba yung kultura ng kaisahan natin? Na meron tayong iisa. Ano iisa na yon? Nung Friday, si CJ, habang siya nagtuturo, nung nag-recap siya, tinakpan niya yung bawat pointers nung teaching last Sunday. Hindi ko lang alam kung nakakasagot yung mga kabataan doon sa pointers na yun. Amen? Dito, sa team culture, inunawa sa atin ng Diyos, may iisa. One body and one spirit. Amen? We have one hope. Si Lord lang yun. We have one faith. Amen? We have one baptism. And we have one God and Father of all. Amen? Yan yung kultura. Kaya tayo may kaisahan sa iglesia. Bakit? Dahil we have one God. At nung next Sunday, pinag-aralan naman natin yung paano ba tayo nagkakaisa-isa sa kabila ng pagkakaiba-iba? Matutuwa ka ba kung magkakaparehas tayo ng mukha? Mamili ka na kung sinong gusto mong mukha mo. Sabi nga ni Pastor Ray, gusto mo ba si Marian? O gusto mo yung katabi mo, yung kamukha mo? Ayaw na tuloy tumingin sa katabi. Ay, kamukha mo. Given na yan, kuya. Given. Magandang lahi. Amen? Sa unity in diversity, mapapansin natin, kung sa team culture, meron lang tayong iisa, sa unity in diversity, bakit tayo nagkakaisa sa kabila ng magkakaiba tayo? Di ba mapapansin yung mga anak? Yung tatlo ni Kuya Obray, kahit puro babae yun, mayat maya, nag-aaway pa din yun. Kasi magkakaiba. Hindi pare-parehas kahit nga yung kampal, magkakaiba eh. Amen? So bakit tayo merong unity in diversity? Because we have the same mindset. Amen? We have the same attitude. We have the same priorities. We have the same love. And we have the same gospel. Amen? At yung pangalawang pagtutuloy ng pag-aaral sa part 2 ng Unity in Diversity, we have the same sonship, the same citizenship, the same eternal home. Ano yung pangapat? The same benefits and the same access to God. At eto, medyo makaka-relate na kayo, siguro naman. Last week lang to. Keeping. Kasi dito pinaunawa sa atin yung one, yung mga one. Ito yung pagkakapare-parehas natin. Na dito, sa team culture, meron kang bahagi. Amen? Meron tayong kailangang gawin, meron kang partisipasyon. Hindi pa pwedeng aaten ka lang, tas bahala na. Kailangan united tayo, sige, kayo na bahala dyan. Hindi ganon. We need to preserve. Kailangan gawin tayong pangangalaga. Amen? Una, to preserve the Christian team culture, we need to keep the bond of... Iyon, may nakatingin sa notebook. May nag-check ng mga notes. Amen? Keep the bond of fellowship. At meron kung may fellowship, the bond of peace. After the peace, love. Keep the bond of love. After ng love, keep the bond of spirit. At yung pangulit, keep the bond of commitment. Amen?
Huwag niyo lang tanungin yung verse, medyo mahirapan akong kabisatuhin yun. Hanggang doon muna tayo. Amen? Na sana ganun yung pag-aaral natin. Lagi nating aalalahanin at paglalalimin yung ginagawa ng Diyos. Meron bang makakasasite nung kahit isa lang dyan, may premyo? Yung 5, walang tingin ng sa notebook. May 1,000 kay JM. Bakit si JM? Wala na kasi yung yung tatay mo, kaya ikaw na yun. Okay? So, sa pag-aaral po natin ngayong sandaling ito, okay, na kasi ko, nung nagturo si CJ, na-remind ako, na-check ako na, oo nga, yung dapat pag-aaral natin, talagang pinaglalalim mo, katulad ng mga Berean sa Bible. Na pag-uwi nila, sinasaliksik talaga nila, pinaglalalim nila. Kaya nga doon sa ibang churches, after ng sermon, nag-grouping sila para pag-aralan, paglalimin kung ano yung natutunan nila. Kailangan ganun tayo. Huwag nating hayaan na mawala yung regalo ng mensahe ng Diyos. Amen? At sa sandaling ito, ang pag-aaralan natin ay ang, syempre, part 2 ulit. Okay? Yung preserving the Christian team culture. Itutuloy natin sa huling pagkakataon sa team culture. Pag-aaralan natin yung pangangalaga. Ano ba nga ba yung mahalagang maunawaan natin sa kultura ng kaisahan ng Kristiyano? Ano nga ba yung parte mo? Ano yung mahalagang maunawaan mo pagdating dito? Tingnan. Dahil maraming gagawin ng kaaway, dapat marami ka rin gagawin para sa Panginoon. Meron tayong binigyan tayo ng tungkulin at ng responsibilidad para maging bahagi ng pangangalaga ng kultura ng kaisahan sa iglesia. Amen? Lahat tayo, hindi lang si pastora, hindi lang yung mga leaders. Kaya pag may narinig kang chismis na hindi maganda patungkol sa kapatid, dapat sa'yo pa lang. Tinatapos mo na yon. Amen? Kasi kailangan, meron tayong gagawin sa kultura ng kaisahan ng Kristiyano. At ano ba yung mahalagang maunawaan natin? Tingnan natin yung sinasabi ng salita ng Diyos. Bilang sumatotal, ano yung mahalagang maunawaan natin sa sandaling ito? In Colossians 1:16 and 17, sa NIV, ang sabi po dyan, for in Him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities. All things have been created through Him and for Him. He is before all things, and in Him all things hold together. So dito sa Colossians 1:16-17, pinaunawa ng lingkod ng Diyos. Sino yung tinutukoy dito? Si Jesus, wala na iba. For in Jesus, all things were created. Kaya nga sabi to, He is before all things. Dito pala mapapatunayan mo na yung sinasabi ng iba na si Jesus, hindi naman daw Diyos. Narinig niyo na ba yun? Si Jesus tao lang. Hindi pwedeng maging Diyos yung dumaan sa isang babae. Pero ang sabi dito, kung si Jesus ang tinutukoy, all things have been created through Him. Yung creation, nandun na siya. At bago pa yung creation, nandun pa rin siya. At bakit mahalaga yung pagkakataon na to? Kasi sabi dyan, and in Him, all things hold together. Kaya nakatayo ang Iglesia ng Diyos dahil kay Jesus. Amen? Kaya nandito tayo ngayon lahat dahil sa Panginoong Jesus. Yan yung pinakamahalagang maunawaan natin. Basahin natin sa Tagalog. Sa magandang balita, Biblia, sapagkat sa pamamagitan niya, ganito katindi ang ating Panginoong Jesus, ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Nakikita mo o hindi, yung katabi mo, nakikita mo yan. Nilikha yan ng Panginoon. Amen? Pati ang mga spiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno. Okay? Malakas pa. Wala ka pang mic niya na partida. Huwag lang kayo maapektuhan, mga bata lang yan, normal lang yan. Okay? Sabi dyan, ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya.
Kapatid, para kay Lord ka. Bakit ka nilikha ng Diyos? Bakit po kailangan patulogin mo, pilitin mo daw matulog? So, siguro pag naging legal na yung pampatulog, i-try natin sa church yung mga sobrang hyper, saksakan natin ng Gab, andyan yung supervisor, papait ka. Amen? Kaya yung buhay natin, mahalagang maunawaan natin, ang buhay mo ay para, bukod sa asawa mo, ang buhay mo ay para kay Jesus. Amen? Siya ang una sa lahat, at ang buong sansinukob ay nananatiling nasa kaayusan. Kaya meron tayong kaayusan sa kabila ng mga sitwasyon natin dahil sa kapangyarihan, dahil kay Jesus. Amen? Kaya meron tayong 5 paalala ngayong umaga na to. Sa buhay natin, sa mga bahagi ng buhay natin. Kasi maraming bahagi ng buhay natin, amen? Iba-iba. Pero sa buhay mo, ang tanong ko ngayon, gaano nakalalim si Jesus sa buhay mo? Kaya itong 5 paalala na to, ang magsilbing gabay sa atin bilang panghuling pag-aaral sa team culture ng relasyon natin sa Panginoong Jesus. Gaano na ba siya kalalim sa buhay mo? Number 1. Okay? Ang isang anak ng Diyos, nai-imagine niya na dapat ganito ang buhay niya. Amen? Na ang buhay mo ay hindi mo laban lang. Hindi ka mag-isa sa laban. Kasama mo yung nakaputi. Kasama mo ang Panginoon. Amen? Ganyan yung buhay natin, kaya hindi tayo nawawala ng pag-asa, kaya hindi tayo nanlulupaypay at tumitigil. Bakit? Ito ang buhay natin. Amen? Kaya sa number 1, ang unang i-check natin, ang unang paalala ng Diyos, ay walang iba, sa pinakapundasyon muna tayo, sa pinakasimula. Kanino ka ba magsisimula? Sa katabi mo? Saan? Sa sarili mo muna. So number 1, kailangang maunawaan natin, we need to keep Jesus at the center of our personal life. Panatilihin si Jesus sa sentro ng ating personal na buhay. Amen? Tumutukoy ito sa iyong relasyon sa Panginoon. Inaalagaan na ba yung relasyon mo sa Panginoon? O hinahayaan mo lang? Pinakamahalagang maunawaan natin sa sandaling ito, sa buhay mo, walang ibang dapat sentro kundi si Jesus. Okay, tanong, sa isang taong minamahal, sa isang minamahal mo, ano yung pinakamahal at pinakamatinding pwede mong ibigay? Bukod sa pag-ibig, kasi mahal mo na siya. Paano mo maipapakita na mahal mo siya? Bigyan mo ng iPhone 16. Halimbawa, si Lito, binigyan si Rosel ng iPhone 16. Isa sa, wow. Amen. Amen. Okay? Isa sa sukatan ng relasyon ay yung oras. Time is one of the greatest you can give to someone. Halimbawa, kayong dalawa, papayag ka ba na isang buwan di pa rin kayo nagkikita? Busy ka sa trabaho eh. Busy ako sa bilyaran. Papayag ka ba, Pastor Charles? Hindi. Kasi kung kinikilig ka pag nakikita mo siya, kung natutuwa yung puso mo pag nakikita mo siya, kung nakakatipid ka kasi nagpapalibre ka pag nakikita mo siya. Totoo ba? Hindi, galante yan. Galante ba? Hindi mo nabigyan, boss. Okay? Imagine mo, yung taong mahal mo, halimbawa, asawa mo, anak mo, walang oras sa'yo, anong mararamdaman mo? Neglected, di ba? Masakit. Hanggang sa punto, may gabi, iiyak ka na lang. Bakit? Siyempre, naghahanap ka eh.
Ganon din sa ating buhay. To know that Jesus is the center of your life, of your personal life, kailangan may oras ka sa Panginoon. Amen? Hindi yung every Sunday lang, hindi okay yun. Hindi lang okay yun. Hindi sapat yun na a-attend ka lang sa Bible study, a-attend ka lang sa tuwing Sunday, a-attend ka lang pag grupo nyo na, pag may prayer meeting, doon ka lang a-attend. Doon ka lang nakikipag-usap sa Panginoon. Una, dapat may oras ka para sa Panginoon. May oras kang manalangin. Bakit? Nananabik sa'yo si Lord. May oras kang mag-worship. Di ba yung kahit nasaan ka, nagpapatugtog ka ng pagsamba? Sarap sa pakiramdam. Na umaga pa lang, punong-puno ka na dahil nakatagpo mo na si Lord. Buong araw mo, iba yung saya. Na sa buhay mo, alam mo, na meron kang maayos na personal life with Jesus, na siya yung nakasentro sa buhay mo. Diba ang sakit ng pakiramdam pag hindi ka binibigyan ng oras? Ganon din si Lord. Para maipakita mo yung personal life mo, pakita mo bigay mo yung oras mo. Pagde-devotion, pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen? Pag gusto, pag ayaw. Amen? Papayag ka ba sa ganun? Pag gusto may paraan, pag ayaw. Amen? So we need to keep Jesus at the center of our lives. Example. Okay? Halimbawa po tutulinan ko lang. Pwede ba kayong dalawa dito? Example lang. Pakikuha na inyong mga upuan. Okay, padala na inyong mga upuan dito. Okay? So para mas madali natin maunawaan, tutulinan ko lang yung 3 stages ng spiritual state ng isang tao. 3 estado. Okay? Una, wala pa ako sinabing umupo. Tayo muna. Okay. Ganito yung naranasan ko at naging buhay ko din. Ang unang 3 estado po, 3. Ang unang estado ay yung tinatawag na natural man. Lamang, narinig niyo na to, pero tutulinan ko lang, papasadahan ko lang ng matuloy. Ang una, yung natural man, halimbawa, doon muna kayo sa gilid dalawa, saglit. Tapos, baba ka, Pastor Charles. Ikaw, dito ka lang. Diyan ka lang. Ayan. Okay? Ang natural man, imagine niyo kotse to. O sasakyan. Okay? Sasakyan to. Ito yung buhay natin. Ito ka, at ito si Jesus. Yung ang pogi ni Jesus. Marami ka ng utang sa akin. Okay? Eh, natural man, ganito yung kwento ng buhay niya, yung estado. Sa spiritually, patay siya. Bakit? Sa buhay niya, ito yung upuan ng driver ng kotse. Siya yung nakaupo. Sa kwento ng buhay niya, wala siyang pakialam kay Jesus. Amen? Iyon yung una, yung natural man. Ito yung estado natin pag pinanganak tayo, nilabas. Di ba sino dito nung una, pag ini-invite ka rin umattend Bible study, ayaw ka din. Puro kayo malilinis. Ganon din ako dati, wala akong pakialam. Kaya lang, kinakarag-karag ako ng nanay ko, wala akong magawa. Ako yung una niya sinasama palagi. Okay? So, ganito yung study natin dati. Hindi natin maunawaan yung patungkol dito at wala tayong pakialam patungkol dito. Ito, gagawin niya kung anong gusto niya. Kasi nga wala siyang relasyon dito. Hindi niya ito kilala. Ang resulta ng buhay nito, magulo. Pag wala kang Jesus sa buhay mo, magulo ang buhay mo. Okay? Yun yung una, natural man. Wala. Kaya meron kayong sisera na talagang mararamdaman nyo, walang pakialam. Bakit? Andun sila sa estado na yon, na natural man. Pangalawang estado, dumating yung punto na kilala ko si Lord. Ito yung tinatawag na carnal man. Pag sinabing carnal, laman. Okay? Nung dumating yung punto na kilala ko si Lord sa buhay ko, okay? Nakilala ko siya.
Pero ang ginagawa ko pa rin, ako pa rin yung nasusunod sa buhay ko. Si Jesus, andito lang. Masahero. Amen? Pero at least nasa loob na siya. Kaya lang, ang punto, lahat ba ng gagawin natin tama? Lahat ba ng gagawin natin na para sa ikabubuti natin? Kaya anong estado ng buhay nito? Magulo pa din. Naayos man konti lang dahil nandiyan na yung Panginoon sa buhay niya. Pero, ang punto pa rin, ito pa rin yung susunod sa gusto niya. Diba? Ayoko magbasa ng Bible. Pero attend naman ako. Kasi Christian na ako eh. Magpe-pray naman ako. Hindi ako makikinig ng teaching. Pero nandun naman ako eh. Ito yun. Nasa carnal man yun. Ibig sabihin, sinusunod mo ang iyong laman. Okay? Kaya ang resulta, minsan magtataka kayo, bakit magulo pa rin ang buhay ng isang tao? Nandito pa sa estado na to. Ang espiritu niya, iba pa rin yung driver ng buhay. Pero yung pangatlong estado, yung spiritual man, ito, umaalis na sa pwesto niya. At hinahayaan na, ito ka lang. Huwag mo na maiwanan mo. Okay? Ito yung pinakamasarap na estado. So, ang daming problema. Hindi ko na alam gagawin sa asawa ko. Hindi ko na alam gagawin sa pamilya ko, sa business ko, sa anak ko. Ito yung pinakamasarap na estado. Pag dumating ka sa punto, sa spiritual man, ito na yung magdadrive ng buhay mo. At ito, anong gagawin niya? Mamasahihin si boss niya. Masahe daw, masahe. Masahe! Okay? Ang pinakamasarap dito, kahit na may mga humps ang buhay, dadaling ka nito sa pinakamagandang lugar ng buhay mo. Hindi ka nito iiwan. Kung siya na ang driver ng buhay mo. Ikaw, kung anong sabihin niya, sunod ka lang. Kung anong gawin niya, sunod ka lang. Kaya nga, natutuwa ako sa mga youth at sa ating lahat. Kasi, naunawaan natin, yung lagi natin pinag-aaralan, na basta para kay Lord. Kahit hindi mo alam, kahit hindi mo kaya, basta para kay Lord, ang sagot, yes, Lord. Bakit hindi ka niya ilalagay sa kapahamakan? Hindi ka niya iiwanan. Hindi ka niya pababayaan. Kaya ang pinakamasarap na buhay, ito. Kaya mo na siyang maging driver ng buhay mo. Ibig sabihin, sa personal life mo, meron kang best partner, si Lord. Lagi mo ang tinatanong, anong gusto mo, Lord? Saan tayo pupunta, Lord? Paano gagawin natin, Lord? Lagi nang kasama si Lord. Amen? So that's how yung pangatlong estado, yung spiritual man. Sa tatlong estado, nasa na tayo? Natural, carnal, o spiritual man. Ito yung pinakamasarap. Bagamat may laban, pero hindi ka nito iiwan, may kasama ka. Amen? Salamat. Deliver ka niyan mamaya. Sige, ako bahala. Okay? Kaya nga sabi ng salita ng Diyos dito sa Colossians 2, 6, and 7, so then, just as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him. Dito nagkakatalo. Nung nakilala si Lord, siya pa rin nasunod. Dapat ito na, continue to live your lives in Him. Rooted and built up in Him. Diba yung rooted, nakaugat talaga. Parang ano lang yan, flood control project. Kapag gawa ng, hindi naman lagi, ito lang yung common example ngayon. Kapag hindi ka naka-rooted sa Panginoon, ibig sabihin yung flood control, walang mga bakal. Kaya pag dumating yung malakas na bagyo, iba. Pero kapag ka na kay Lord ka, rooted, pag ginagawa ka pa lang, marami ka na agad bakal, may pundasyon ka na. Amen? Alam niyo ba? Nung Friday ko lang nalaman. Hindi ko alam kung totoo, pero kayong magsabi. Kaya pala, napansin niyo sa highway, pag binubungkal yung mga, hindi naman lagi pag binubungkal yung mga kalsada, may nakikita ba kayong bakal?
Alam nyo, ang isa pala sa diskarte nila kung bakit gabi gumagawa. Hindi ko po alam kung totoo to ha. Narinig ko lang. Yan, magpipicture, ang daming bakal pag ginagawa. Diba? Kaya pala sa gabi gumagawa. Pipicturean, tapos yung bakal na yun, lilipat lang sa kabila, tapos bubuhusan na. Ay, gano'n po. Sabi niya, pansinin ng pastor. Pag nagbungkal ng mga kalsada, wala kang makitang bakal, maliliit. Bakit? Pipicturean lang, lipat na. Papakita sa umaga, maraming bakal. Pagdating ng gabi, bubuhusan, wala na yung bakal. Iyon yung estado ng tao na hindi nakaugat sa Panginoon. Amen? Sabi sa Tagalog, yamang tinanggap ninyo si Kristo Jesus. Amen? Kaya napakasarap, meron kang ganito sa puso mo eh. Bilang Panginoon, mamuhay kayo na may pakikipag-isa sa Kanya. Meron palang paraan na pag nakilala mo na si Lord, yung buhay mo, dapat meron kang paraan ng pamumuhay na ikaw ay isa na kay Jesus. Halimbawa, si Rosal at si Lito, nung sila ay kinasal, hindi na pwedeng sabihin ni Rosal, kagoko pa rin ako. Pero legally, pwede yata. Pwede yung kagoko, nung dalaga ka pa, pwede mo pa rin gamitin. Pero ngayong may asawa na siya, hindi siya pwede pumunta sa bar, tapos single lang ako. Parang ganun tayo kay Lord. Kailangan meron ng paraan ng pamumuhay. Hindi na yung tulad ng dati. Paano yung pamumuhay yung nakipag-isa kay Kristo? Paano? Nandito sa verse 7. Okay? Kaya magkadugtong yan. Okay? Ang isang tao nakipag-isa kay Kristo, automatic may laban yan. Amen? Napansin mo sa una, nakilala mo si Lord, pero parang ayoko na, parang ang daming dahilan pa rin. Kaya ang una, para mamuhay kayo na kaisa ni Kristo, magpakatatag ka, kapatid. Ilaban mo si Lord. Magpakatatag ka. Sabi mga sa katabi mo, magpakatatag ka. Sabi mo, lola mo. Pangalawa, isalig niyo sa kanya ang inyong buhay. Pag sinabing isalig, tulungan niyo ako. Rooted. Ayan, yung nakapundasyon, tama po ba? Nakasandal, nakaasa ka sa Panginoon. Kung baga ang pundasyon mo, walang iba kundi si Kristo. Amen? Pangatlo, magpakatibay kayo sa pananampalataya na tinuturo sa inyo. Amen? Yung pananampalataya mo, palakasin mo. Patibayin mo. Yung mga tinuturo sa atin, katulad na nabanggit ko kanina, dapat pinapalalim mo sa buhay mo. Kaya hindi nagtutuloy-tuloy. Bakit? Dito, pag nag-aral tayo ngayon, bukas, yung pinag-aralan natin, nawawala parang bula, parang mga pondo sa gobyerno. May mga ghost project na tinatawag. Dapat hindi ganon. Kaya sabi dyan, tibayan mo yung yung bakal mo, kapatid. Yung mga tinuturo sa atin, para yung pananampalataya mo, lumalim, tumibay. Amen? At yung pinakamasarap dito sa dulo, anumang sitwasyon mo, ang naririnig mo sa isang taong namumuhay na nakipag-isa kay Jesus, laging. Sabi ba dyan, pag may problema, huwag kayong magpasalamat, o kaya kapag masaya lang, saka magpasalamat sa Diyos? Hindi. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Amen? 4 na step kung paano mamuhay ang isang anak ng Diyos na nakipag-isa kay Kristo. Amen? Kaya nga yung sa verse na napakaganda, yung life verse ko, yung Galatians 2:20. Nang sabi dyan, sabi ko nga, sorry, naiwan tong I, pero dapat pala yan. Okay? Sabi ko nga, Lord, sana dumating ako sa punto na maunawaan ko o masabi ko yung malalim na version nito. Kung paano sinabi ng lingkod ng Diyos na siya ay pinako kay Kristo. Sana dumating din ako sa punto na gano'n kasi nagsisimula pa lang ako eh. Marami pang aayusin, marami pa. Amen? Sana dumating ako sa punto na ito talaga masabi ko na bago ako lumisan sa mundo na to, I have been crucified with Christ and I no longer live. Alam niyo ba? Para habang ako ay nag-aaral nito, naalala niyo pag mahal na araw, may mga tao na nagpe-penitensya, may mga tao na nagpapako sa krus. Bakit? Kasi deep inside, ito pala yun.
Deep inside, you have this longingness in your life na gusto mong makibahagi sa ginawa ng Panginoon. Amen? Kaya lang ito, hindi ito literal. Amen? This is spiritual. Amen? Kaya pala yung mga tao, gustong pinapahirapan yung sarili, nagpapako sa krus. Bakit? Deep inside, meron silang desire na ganito. Amen? Kaya ang sabi sa Tagalog, ako ipinakong kasama ni Kristo. Dito literal ha, ulitin ko, baka mamaya, sabi ni Pastor, ako sa krus. At ang matindi, yung asawa mo pinako mo sa krus, hindi ikaw. Ayaw mo sumunod ha. Okay? At hindi na ako nabubuhay. Ibig sabihin, kaya pag sinabing ipinako ka na sa krus, ipinako ka na kasama ni Kristo, yung pala yung tama, ipinako ka na kasama ni Kristo, hindi na ikaw ang nabubuhay, kundi si Kristo na nabubuhay sa iyo. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman, ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Okay? So, kaya ang tanong natin dito sa number 1, kapag mag-isa ka, sino ka? Kristiyano ka ba o hindi? Kasi sa personal life, pag si Kristo yung center ng buhay mo, kapag mag-isa ka, kahit may hawak kang cellphone, pag nag-scroll ka, lalabas dyan kung ano yung mga interest mo, di ba? Kung ano yung mga madalas mong panoorin. Kapag mahilig kapag alam mong may anak yung isang tao, kapag sa cellphone niya, pag tinignan mo yung history ng YouTube, puro Cocomelon, puro Johnny. Bakit may bata? Kasi yun yung madalas pinapanood. Kaya sa buhay natin, lalabas sa personal mong buhay, ano yung mga interest mo? Kasali ba si Lord? Kaya sino ka pag mag-isa ka? Kristiyano ka pa rin ba? O meron kang double life? Amen? Kaya number 1, una, yung pundasyon, personal life. Sabi nga nung awit, kasi kung maunawaan mo kung gaano kahalaga si Kristo sa buhay mo, kung bakit napakasarap mabuhay kasama si Lord, sabi nga nung awit, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Amen? You have reason, may dahilan para purihin ang Diyos. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Amen? Number 2, sa una, sa buhay mo, sa personal mong buhay, kapag si Jesus ang sentro ng buhay mo, inaasahan ng Diyos na may gagawin ka. Sa ibang bahagi, sa pangalawang bahagi ng buhay mo, bukod sa personal, tutungo tayo sa biyaya ng Diyos. Yung regalo ng Diyos sa'yo. Pastor, parang di naman regalo, parang challenge. At actually, sa isang Kristiyano, ang pinakamatinding testing ground ay dito. Sa pamilya. Amen? Sila ang makakapagsabi kung Kristiyano ka nga ba sa bahay o hindi. Bakit? Sabi nga ni Dakilang Maxim Bernison sa post niya, bago ka maging mabait sa iba, maging mabuting anak ka muna sa nanay mo. Bakit? Minsan kasi okay tayo sa iba, pero pagdating sa bahay, hindi natin inaalagaan yung pagiging Kristiyano natin. Dapat, sa pangalawa, we need to keep Jesus at the center of our family life. Amen? Dapat napapanatili natin si Jesus na sentro ng ating pampamilyang buhay. Ibig sabihin, kapag ikaw ay nasa inyo, nasa tahanan, meron kang dapat inaalagaan at pinapakita mo na sa tahanan nyo, sa buhay mo, si Jesus ang sentro. Mga kapatid, you need to stand on your role na binigay sa inyo ng Diyos. Kailangan natin tayuan yung posisyon na binigay sa atin ng Diyos. Bakit? Mga leader kayo ng Diyos. Amen? At meron kayong kapangyarihan sa inyong mga anak. Ano yung kapangyarihan na to? God has given you authority. Amen? Authority para hindi kontrolin, hindi manipulate. You have this authority to influence them. Influensyahan. Amen?
authority to motivate them to love God more. Amen? Huwag kang pumayag na sa tahanan nyo, yung mga anak mo hindi a-attend ng church. Natutuwa ako sa isa nating kapatid. Kahit na may mga lumalayo sa gawain, pag araw ng gawain, hindi pwedeng wala ka doon. Kumpara doon sa ibang magulang na walang nagbabantay sa mga anak, di ba? Kung anong gawin nun, wala nang pakialam yun. Pero kapag ikaw ay magulang, isang Kristiyanong magulang, dapat hindi ka pumayag na yung kasama mo sa tahanan, hindi mo kasama sumamba. Amen? You need to stand on that authority. Yung influence mo. Kahapon nga, habang ako gumagawa ng PowerPoint, meron akong 2 chikiting nakasama. Habang gumagawa ako ng PowerPoint, napatugtog ako ng worship song. Maririnig mo si Impin, may umaawit na rin. Araw-araw magpupuri. Sumasabay na siya. May si Toto na rin. Araw-araw aawit. Araw-araw. Anong punto? You have this influence in you. Use it wisely. Amen? Gamitin mo yung regalong binigay sa Diyos, yung kapangyarihan, to influence them na mahalin ng Diyos higit kanino pa man. Sabi nila, ang pinakamagandang maiiwan mong pamana sa iyong anak ay edukasyon. Kapag pala ikaw ay isang Kristiyano na, ang pinakamagandang maiiwan mo sa iyong anak ay pagmamahal kay Kristo. Bakit? Kasi kapag mahal nila to, kasama ka pa man nila o hindi, aayos ang buhay nila. Yung edukasyon, kasama yan sa benepisyo. Amen? Ang pinakamasarap, pinakamagandang maiiwan mo, maibabahagi mo sa taong mahal mo, ay yung pagmamahal kay Jesus. Amen? Kaya kailangan sa pamilya makikita sa atin na tunay na liwanag ka sa tahanan. Be a good example. Amen? Kaya mahirap minsan mag-aya. Bakit? Kasi minsan sa atin, hindi tayo nakikitaan. Amen? Kaya maging maingat ka. Diba? Katulad nung nagka-fiesta dito, di ba? Mga bata, gustong sumama, gustong makipagkaguluhan. Yung nanay nila, gusto rin yata. Dapat pakita mo yung... Hindi naman, hindi yun. Sumasayaw lang. Dapat alam mo yung example mo. Amen? Maging maingat ka palagi. Kasi ano mga example mo, yan na yung panunundan ng iba. Amen? Kaya kung ano yung binabahagi mo, kung puro ka galit, kung puro bugbog, yan yung mai-implant sa kanila. You need to keep Jesus at the center of our family life. Sabi nga po dito, sa Ephesians 3:14 and 15, for this reason, I kneel before the Father, from whom every family in heaven and on earth derives its names. Sa Tagalog, dahil dito ako'y lumuluhod sa harapan ng Ama, ba't namin pananalangin na mula sa Kanya nagkakaroon ng pangalan ng bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Kaya ang goal natin, mga kapatid, na ang bawat tahanan, ang goal nyo, kapatid, goal natin, ang bawat tahanan ay maging tahanan ni Kristo. Amen? Dati meron yata kami nun dati, yung may mga signage na ang silent na bisita dito sa bahay ay si Lord. Mahalagang maunawaan na sa tahanan natin, si Lord ang pinakamahalagang miyembro ng pamilya. Amen? Si Lord yung pinakamahalaga, hindi lang siya silent, hindi lang siya bisita. Miyembro siya ng pamilya. Kaya nga huwag niyong hahayaan na mawala yung sama-samang pananalangin. Yung pag-aaral ng salita ng Diyos. I-push nyo. Amen? Kasi sabi nga dito, your first ministry is your family. Halimbawa, pag si Pastor Charles bubuo na ng pamilya niya, may 12 na anak, dami na. Isang anak, ang unang ministry niya, ang unang trabaho niya para kay Lord, ay yung pamilya niya na mailapit niya sa Panginoon. Amen?
Your first ministry is your family. Sabi nga ni Mang RC, amen? Kaya may ministry ka sa Panginoon, kapatid. Yung pamilya mo. Amen? Pangatlo, yung pamilya, sino ka sa mga kapamilya mo? Sino ka kapag mag-isa ka? Number 3, ang pangalawa, isa pang biyaya sa atin ng Diyos. Hindi lang yung physical na pamilya, kundi yung katabi mo. Spiritual family ang tawag dyan. Amen? Spiritual family yan. Parang ayaw mo. Masayang-masaya lang. Masayang-masaya si Nanay Norma. Amen? Ang church, ang spiritual family mo. Amen? Pamilya yan. Dapat alagaan mo, regalo yan sa inyo ng Diyos. Kaya sa pangatlong pointers natin, dapat panatilihin natin si Jesus sa sentro ng ating buhay sa simbahan. Keeping Jesus at the center of our church life. Ibig sabihin, pag nandito ka, dapat maging maingat ka kung paano pinapakisamahan yung iba. Amen? How do you treat others? Namimili ka ba ng papakisamahan ng mabuti? O dapat pantay-pantay lahat? Na ang lahat ay mahalaga. Amen? Tanong, bakit nais ba ng Diyos na magtipon-tipon tayo tuwing gawain, tuwing araw ng pagsamba? Ba't kailangan pang pumunta? Baha sa Hagunoy, matraffic, marami akong asikasuhin. Ba't kailangan pumunta pa personally? Kung ang purpose lang ay para matuto, makinig ng sermon, mag-worship, pwede natin gawin yung modular. Yung module, mga kapatid, pakikuha yung module niya sa church, ito yung pag-aaralan natin 1 month, aralin nyo na lang kada Sunday, tapos kada Sunday, ito yung mga kakantayin sa bahaya. Anong purpose? Ba't kailangan pumunta dito? The goal is for us to connect. Amen? To connect sa buhay ng bawat isa. Sa buhay natin, yung katabi mo, mahalaga yan sa paglago mo. Amen? Paano mo? Paano ka nakikibahagi? Amen? Halimbawa, kilala niyo ba si Sister Melba? Ayun. Sa church life, hindi lang to patungkol sa iyo. Kaya nga sabi, ang disenyo ng Diyos, walang disenyo ang Diyos na maging solo Christian. Amen? Hindi din disenyo ng Diyos na maging solo Christian. We are called together, an assembly. Amen? Sama-sama. Nagtutulungan, nagpapalakasan. Kaya nga every Sunday, kailangan meron kang mapapalakas na kasama mo dito. Huwag kang pumayag na pupunta ka lang, uuwi, wala nangyari. Kaya ka nandito kasi may bahagi ka dyan sa katabi mo. Kaya kung wala kang katabi, ligtas ka. Amen? Ibahagi ka sa buhay ng bawat isa. Katulad ni Sister Melba, na hindi pa kilala ng lahat. It's a goal na makilala ang bawat isa. Amen? Mamaya, tanongin nyo, anong favorite mo pong pagkain? Magaling magluto yan. Alam nyo ba? Bakit? Nagtitinda kasi siya ng pang-breakfast. Hindi ko pa natikman, pero alam ko magaling magluto yan. Bakit? Everyday, nakakaubos eh. Kasi pag hindi naman masarap magluto yan, walang bibili dyan. Titigil na yan. Anong punto? Ang buhay mo hindi lang para sa sarili mo. Pag umaten ka dito, kailangan humanap ka ng mapapalakas mo. Amen? Sabi nga ng salita ng Diyos, bakit kailangan ganon? Because in Ephesians 1:22 and 23, and God placed all things under His feet and appointed Him to be the head for over everything for the church. Sino daw po ito? Si Jesus, which is His body, the fullness of Him who fills everything in every way. Sabi po sa magandang balita, Biblia, ipinailalim ng Diyos sa paa ni Kristo ang lahat ng bagay at ginawa siyang ulo ng lahat ng bagay para sa iglesia na siyang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumupuno sa lahat ng bagay. Kaya sa church natin, ang pinaka-leader natin si Jesus.
Kaya kung aawayin mo yung kasama mo, halimbawa, maganda na may intention mo pero nakasakit ka ng kapatiran at nagkaroon ng pagkakaalitan, nagkakaroon ng division. Hindi lang sila pastora, hindi lang kami yung nasasaktan kasi alam mo, every time na magkagulo yung mga youth, nasasaktan din kami. Amen? Hindi lang kami nasasaktan, pati si Jesus, amen, nasasaktan kasi siya yung head. At kapag napalakas mo yung katabi mo, hindi lang din tayo yung natutuwa, kundi siya din. Kaya kailangan maging maingat tayo sa ating church life. Are you connecting, kapatid? Nakaka-connect ka ba sa buhay ng bawat isa? O kanya-kanya na pagkatapos ng gawain? Tandaan nyo ha, ang goal ni Lord is for you to connect. Hindi ka tinawag maging solo Christian. Ang solo Christian, sa panahon ng taghirap, problema, bubuwal na lang na mag-isa. Pero kung may kasama ka, yung magtataguyod sa'yo. Na-realize niyo po ba ito? Nung ako hindi pa pastor, hindi po ako chismoso ha. Bakit? Merong mga dumarating sa aking balita. Kahit hindi ako nagtatanong, alam mo ba, pastor? Alam mo ba, PA, si ganon? Ito yung nangyayari sa buhay niya. Ito yung nangyayari sa buhay niya. Naranasan niyo ba yun bilang isang Kristiyano? Na kahit hindi naman kayo nagtatanong na kamusta, may mga nakakarating na balita sa inyo. Sabi ko, Lord, bakit? Okay ba yun? Bakit? Kasi sa church, pag nalaman na isa yung problema mo, hindi ka chichismis. Kaya, inaalaw ng Diyos na makarating. Bakit? Kasi yung tao na yun, kaya kang ipanalangin. Amen? Kaya huwag kang mahihiya na magsabi, ito yung sitwasyon ko ngayon. Kaya nga sabi ko sa mga bata, yung mga sitwasyon nyo, hindi ko naman kayo inuusisa, pinagpe-pray ko kayo, pero nalalaman ko lahat mga nangyayari sa inyo. Nalalaman ko yung mga ginagawa nyo. Hindi para pagalitan kayo, kundi para ipanalangin kayo sa Panginoon na isang araw, matauhan kayo. Sa isang araw, makita niyo yung kaliwanagan sa buhay sa Panginoon. Amen? Kaya tayo tinawag para sa isa't isa. Kaya dapat, hindi lang tayo sasaya sa panahon ng problema ng kasama natin, kaya isa tayo. Amen? Dapat dumating tayo sa punto na hindi na tayo nahihiyang humingi ng tulong sa isa't isa. Bakit? Kailangan natin yan. Amen? Kaya nga, nasave po ba yung video? Desktop? Okay, saglit lang po. Ipapakita lang akong punto dito. Our church life. Okay. Minsan kasi, meron pong dalawang klase ng Kristiyano. Yung isa, pumupunta lang sa church. Ilang klase ng Kristiyano? Dalawa. May dalawang klase ng Kristiyano. Yung isa, pumupunta lang sa church. At yung isa, kaisa ng church. Dalawang klase. Isang pumupunta lang at isang kaisa ng church. Alin tayo dito? Ito kasi yung church life natin. Wala pa rin audio. Lagyan natin ng audio para medyo mas masaya. Ulitin ko po ha.
Okay? Nakita niyo po yung kaibahan? Alin doon sa dalawa yung klase ng Kristiyano ka? Ikaw ba ay pumupunta lang sa church? O ikaw ay kaisa ng church? Kasi muli, ang kalakasan ng isang Kristiyano, bukod kay Jesus, ay yung kapatid mo. Amen? Number 4, sa pangatlong bahagi, sa pangatlong area ng ating buhay, personal life, family life, yung church life mo, si Jesus ang sentro. At pangapat, kailangan keeping Jesus at the center of our work life. Panatilihin si Jesus sa sentro ng ating buhay sa trabaho. Amen? Ito yung mga bagay na ginagawa natin. Labas sa church. Ito yung mga bagay na ginagawa na yung kamay. Amen? Para sa akin, hindi lang ito tumutukoy sa may mga profesyon. Kung nasa bahay ka, ito yung work life mo. Isa kang isang mabuting ina. Kung nasa bilyaran ka, ikaw yung boss, manager. Amen? Kung ikaw isang pulis, yun yung work life mo. Pero sa lahat ng ginagawa mo, kailangan maunawaan natin na dapat kasali si Jesus sa buhay na yon. Amen? Kasi minsan, bakit po? Yung goal natin, meron tayong goal na tinatawag. At minsan, baka nadidistract tayo ng goal. Naiiba yung goal natin. Amen? Katulad ng hindi ko alam kung pwede sa'yo. Katulad ng mga politician. Marahil sa una, ang gaganda ng motibo nila. Amen? Gusto nilang makatulong sa mahihirap, gusto nilang makatulong sa naaapi, gusto nilang makatulong sa mga walang-wala. Yun yung goal nila. Nung naging politiko na sila at sila ay kinain ng sistema, sila na yung mahirap, sila na yung api-api, sila yung walang-wala, kaya ang tulong tapos sa kanila lahat. Nawala yung goal na iba. Amen? Minsan kasi, ang goal natin na iiba. Amen? Minsan ang hinahanap natin, hindi tayo nakafocus. Pero dapat, ang goal natin, hindi maiiba. Alam niyo, pag may napanood kayong video na kung sino ka man, hindi mo inaalis yung pangalan ni Kristo sa buhay mo. Halimbawa, kung isa kang manager ni Kristo. Kung isa kang welder ni Kristo. Kung isa kang tindera ni Kristo. Diba? Ang sarap kaya mapanood. Kung isa kang nanay ni Kristo. Ang sarap mapanood yung mga doktor na sa dulo ng treatment, pinagpe-pray nila yung mga pasyente nila. Amen? Bakit? Kinikilala nila na kailangan ng bawat isa ang ating Panginoon. Kaya ang katagumpayan ay nakakamit natin kung lagi nating kasama si Jesus. Kaya may mga tao na, halimbawa, nung una walang trabaho, nung nagkatrabaho, nakalimutan si Lord. Kaya yung success nahihinto. Kaya sa buhay natin, lagi mong tandaan na sa buhay mo, dala-dala mo yung pangalan ni Jesus. Amen? Kaya sabi dito, in Ephesians 4:11-13, so Christ Himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and teachers to equip His people for works of service, so that the body of Christ may be built up until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God, and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Sa Tagalog po, anong sabi? At binigyan niya ang ilan ng kaloob. Amen? Binigyan niya tayo ng tigis ang kaloob, binigyan niya tayo ng mga skills, mga kakayahan. Halimbawa, si Pastor Charles, manager ka na. Kung ikaw ay manager doon, pwede kang maging pastor doon, di ba? Pwede kang maging teacher doon. Basta lagi mong dala-dala si Jesus sa buhay mo. Para saan? Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang. Amen? Na kung nasan man tayo, iyan yung lugar natin, iyan yung ministry natin. Kasi imagine niyo,
Kung lahat ng lugar pupuntahan ni Pastora yung bilyaran, pupuntahan ni Pastora yung tindahan ni Tita Tess, pupuntahan ni Pastora si Lamay, pupuntahan si Ate Lisa, pupuntahan ni Pastora yung panasahan, pupuntahan sa yung Hagunoy, hindi kaya. Amen? Kaya lahat tayo inihanda ng Panginoon sa paglilingkod para kumilos. Nadali natin si Jesus sa lahat ng gagawin natin. Kung tindera ka, amen? Na makilala na ikaw ay tindera ni Kristo. Bakit? Lagi kang may Jesus loves you. Merong God bless you sa huli. Lagi kang may paalala patungkol sa Panginoon. Dahil ang pinaka-goal natin, hanggang marating natin yung maturity. Makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Amen? Kaya sa lugar mo, kilala ka bang Kristiyano o hindi? Ba, sa Mayikawa, kilala bang Kristiyano? May Kristiyano ba doon? Secret. Isang magandang paalala. Nasabi ni Lord, kung pwede lang, kung tutusin kung pwede lang, lahat naman tayo full-time Amen? Lahat tayo pwedeng pagpalain ng Diyos dito. Pero hindi Kailangan natin kumilos dahil para makita natin yung purpose natin. Halimbawa, sa Mayikawa, ikaw yung pwedeng gamitin ng Diyos doon, ikaw yung pagpapalain ka ni Lord doon para i-represent mo si Lord. Amen? Yung si Kevin, di ba? Kung nasaan ka, paggamitin ka ni Lord, at yung biyayang dumadaloy sa'yo, makita mo na ikaw ay bahagi sa pagsusulong ng iglesia. Amen? Na pag may pangangailangan ng church, kaisa ka. Kaya merong magandang layunin ng Diyos kung nasan ka man ngayon. Amen? Kaya nga sabi dito, isa pong paalala in Colossians 2:8, mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ni numan sa pamamagitan ng walang kabuluhang karunungan at pandaraya. Sa mundo na to, ang daming impluensya. Ang pinakamatinding mag-impluensya sa atin ay ito. Hindi lahat na napapanood mo, hindi lahat na nababasa mo, ay okay para sa'yo. Amen? Kaya kung ito, mas madalas ka dito, yun yung influence. Kaya sabi dito, mag-ingat ka kapatid. Amen? At pangulit, dito na pa ako magtatapos. Bilang suma total, sa lahat ng ito, you need to keep Jesus at the center of it all. Sa lahat ng bagay, sa lahat, na ibig sabihin, sa buhay mo, siya yung ultimate authority. Siya yung pinakamahalaga. Siya yung pinakakailangan mo. Sa Kanya nakasurrender ang buhay mo. Amen? Dahil siya ang sentro ng lahat. Dapat. Amen? Dahil kung siyang sentro ng lahat, lahat magiging maayos. Amen? Kaya ang sabi sa Deuteronomy 7:9, sa Tagalog na lang po, dapat araw-araw kinikilala natin na may Diyos tayo. Kaya pakatantanan ninyo si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos. At siya ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Tapat siya sa lahat na umiibig sa Kanya at sumusunod sa Kanyang mga tuntunin. Sabi pa doon, ipinandarama niya ang Kanyang pagmamahal hanggang sa ika-1,000 salinlahi. Na pag kinilala natin si Lord sa lahat ng ito, mararanasan natin ito. Amen? Dahil ilan lang yung mahalaga. Sabi nga dito, in this new life, it doesn't matter. Christ is all that matters. And He lives in all of us. Amen? Bakit? Isang araw, lilisan ka rin sa mundo na to. Sa pagdating ng panahon na yun, handa ka na ba? Naibigay mo ba yung buhay mo sa Panginoon o hindi? Dahil isa lang yung mahalaga. Dapat meron ka nito. Amen? Kaya pinakamasarap, si Jesus ang sentro ng lahat. Sabi sa Tagalog, ngunit si Kristo ang pinakamahalaga sa lahat. At siya ay nasa ating lahat. Okay? May natutunan po ba tayo ngayong umaga na to? Palakpakan natin ang Panginoon. Recap po natin. Preserving the Christian team culture, number 1.
Keep Jesus at our personal life. Personally, dun muna tayo. Amen? Siguraduhin natin na sentro si Jesus. Pangalawa, usad tayo. Lipat tayo sa pamilya. Mahalagang bahagi yan. Pangatlo, yung buhay mo sa church. Mahalaga na si Jesus pa rin ang sentro. Pangapat, sa iyong work life, sa iyong trabaho. At panghuli, sa lahat ng bagay, dapat si Jesus ang sentro. Amen? So dito, assess natin. Si Jesus ba lahat dyan? O meron pang mga bagay na hindi pa sa Panginoon? Kaya nga po ang sabi ng Deuteronomy 4:9, sa Tagalog na lang, ngunit mag-ingat kayo. Huwag ninyong kakalimutan o babaliwalain ang mga bagay na inyong nasaksihan habang kayo'y nabubuhay. Anong gagawin daw natin? Ituro ninyo ito sa inyong mga anak at mga apo. Dahil sa huli, haharap tayo sa Panginoon bilang tayo kung si Jesus ba ang sentro ng buhay natin. Amen? Kaya sa buhay natin, pinakamasarap yung kasama natin si Lord palagi at siya yung sentro. Amen? Malakpakan nga po natin ang Diyos sa buhay. Dito na po nagtatapos ang mensahe natin ngayong umaga na po. Okay? So, tutungo na po tayo sa tithes and offering at pangungunahan po tayo ng